Ano na naman bang gagawin natin, Siyang? Saan na naman tayo pupunta? Tanong ni Esmeralda sa kapatid ng ina na may iabot itong bagong damit sa kanya. Nagtanong siya pero alam niya kung anong ibig sabihin noon. Kasalukuyan siya nagre-review dahil may exam sila bukas. Pero sa nakikita niya, kailangan na naman niyang huminto sa pagbabasa dahil may lakad sila. Alam mo bang ibinahay na si Sylvia na matandang nadagit na sa club? Diyos ko, ang swerte ng batang yun. Napakayaman na mapapangasawa. Paano ba naman kasi? Magaling din ko Marinyo. Yun ang gayahin mo, hindi yung aral ka ng aral. Sigurado namang wala kang mapapala. Gusto ko kasi ng marangal na trabaho, Chang. 1 taon na lang ko sa kolehiyo at malapit na ako makatapos. Ay nako, ganyan din ang mindset ko noon. Kita mo nga't graduate naman ako ng business management. Oh, anong trabaho na pasukan ko? Tagatinda ng ukay-ukay dyan sa kanto. Magkano ang sweldo? 200 pesos. Tapos maghapon nakatayo para mag-entertain ng customer? Kung sa kanya, sapat na yon. Kaya niya nang buhay ng sarili sa 200 piso araw-araw. Pero hindi naman nga siya lang ang binubuhay niya. Nasa probinsya ang kapatid na nag-aaral din ng high school na si Carmen. Walang trabahong ina niya kung hindi ang pamamasukan bilang katulong na 5,000 lamang sa isang buwan. Gastusin lang sa pagkain at baon ng kapatid na yon. Pati na rin bayad sa kuryente at gamot ng inay niya sa alta presyon kapag nasusobrahan ng pagod. Galing siya sa probinsya ng Bataan kung saan simple lang naman sana ang buhay, nakakakain ng 3 beses sa isang araw dahil may trabaho pang napapasukan ng inay niya para matustusan ang kanilang gastusin. Pero mataas ang ambisyon niya na iangat ang buhay mula sa kahirapan. Sa simpleng buhay na yun, hindi siya makapag-aral sa kolehiyo. Pangarap din ng kapatid niyang magkatrabaho sa isang malaking kumpanya bilang sekretarya pagdating ng araw. Sa simpleng buhay na yon, hanggang high school lang ang pwede nilang maabot. Gusto niyang sumabay sa mga kaibigan at kaklase niya na ngayon nasa Maynila din o sa malalaking universidad sa Bataan para makatapos at makakamit ng diploma na ipagmamalaki. Kaya nga kahit mahirap na mawalay sa ina at kapatid, sumugal siya sa Maynila. Kinuha siya ng tiyahin niya na nagtatrabaho sa club minsan at ngayon nga kung sino-sinong mayayamang lalaki ang sinasamahan. Maalwan na ang buhay nito. Malayo sa buhay nila sa Bataan, sa isang kahit-isang tuka lamang. Nagagawa pa ang magkasino ng tiya Alma niya. Ngayon, halos 40 anyos na. Nalulong na ito sa sugal. Nakapag-ipon to kahit papaano sa kakakabit sa kung sino-sino noon. Pero dahil wala na nga itong gaanong makuhang customer dahil sa edad niya na siya na ang madalas si pinapakilala ngayon. Yon ang hindi niya masikmura. Ilang beses na siyang nireto ng matandang mayaman na kung hindi hiwalay sa asawa ay byudo na. Hindi naman daw niya kailangan na ibugaw ang sarili. Alam ng tiyahin na hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Magandang araw yun na ma-preserve niya ang virginity dahil mas mataas daw ang presyo kapag ganon. Ang gusto nitong ipagawa, gumamit siya ng mayamang lalaking huhututan at paaasahin na makukuha rin siya sa huli. Ang goal ng tiya Alma niya, may matandang mahuhumaling sa kanya na ibibigay lahat ng gusto niya and eventually, yung makakapangasawa na mayaman na mamuhay silang marangya at di na kailangan magbanat ng buto. Taliwas yon sa gusto niya pero wala siyang magawa dahil ang tiyahin at tumutustos sa pag-aaral niya ngayon. Sa isang hindi kamurahang eskwelahan siya rito pinag-e-enroll. Wala raw kasi siyang makikilalang mayaman kapag sa mamurahing university siya nag-aral. Kumuha siya ng kursong business management tulad ng sa tiya Alma niya. Sa 3 taong paninirahan niya sa Maynila, hindi naman siya nito pinagtrabaho. Siya lang ang nag-aasikaso sa apartment nito na may 3 silid, na maya't mayay may bisita kaya lagi din siyang pagod. Di naman siya nagrereklamo Pagkatapos ng lahat ng gawaing bahay, wala na siyang ginawa kundi magbasa at asikasuhin ang pag-aaral niya. Pero nang tumungtong siya ng 20 anyos, nagsimula ng tiyahin niya na isama siya sa mga lakad sa club. Hinog na raw siya. Doon na siya natutong uminom ng alak, bagamat di naman siya nagpapakalasing. Natuto rin siyang pakibagay ng mga sosyal na koleya sa Zen Club. Natuto siyang magpanggap na isa rin siyang mayaman. Dahil nanliliit siya kapag iniisip ng mga kaibigan na naroon siya para ibugaw ang sarili sa mayayaman na magbibigay sa kanya ng karangyaan. In short, she became a social climber. Mayayaman ng mga kaibigan niya na madalas mag-clubbing sa Zen Club. Pero kung ahanap ng mga ito ay batang mayaman para maging boyfriend, siya matandang mayaman naman ang dapat makilala dahil ang kailangan niya yung pakakasalan siya at bubuhay ng pamilya niya. Wala raw binatang mayaman na magpapakasal agad kahit kana pa siya kaganda ayon sa tiyahin niya. Karamihan daw nakikipaglaro lang dahil walang balak magseryoso. Kapag nakuha ng pagkababae, lilipat naman sa iba.
Napatunayan niya yon dahil sa Leona na isa sa mga kaibigan niya. Nakatatlong one-night stand na yata, pero wala pa rin sumeryoso kahit isang lalaki. Bakit di ka pa magbihis? Abay, maunahan ka na naman ng ibang babae kapag babagal-bagal ka. Kasal yon ni Mr. Nakamura sa isang Pinay na OFW dati. Nakita mo ba yung Mabel na yon? Di hamak na maganda ka dun. Kailangan ba talaga, Chang? Isang taon na lang gagraduate na ako eh. Kapag nakahanap ako ng magandang trabaho. Magandang trabaho? Wala ka mahahanap na magandang trabaho dito sa Maynila. Kung wala kang kapit sa mayayamang negosyante, no? Tingnan mo nga yung kapitbahay namin. Graduate ko no ng accountancy, pero nauwi sa cashier ng isang mall. Kailangan mo ng kapit, Esmeralda. Kaya nga kita isinasama pag may mga lakad ako tulad ngayon eh. Doon ka makakahanap na magpapaganda ng buhay yung tatlo ng inay mo. Pero wala pa naman akong balak mag-asawa, Chang. Katwiran pa rin niya. Ay, hindi ko naman sinabing mag-asawa ka na. Pero sa Albano Hotel mo makikita ang pinakamayamang mga negosyante dito sa Pilipinas. Mapansin ka lang ng isa ay napakaswerte mo na, Esmeralda. Pwede ka nang magpaligaw sa edad mong yan. Kailangan na may maakit ka ng byudo o kaya hiwalay sa asawa ngayong gabi. Ha, Esmeralda? Oho, mahina niyang sagot. Kapag mayaman na napangasawa mo, kahit pagka-graduate mo mag-aral ka ulit ng ibang kurso eh. Magsasawa ka kakaaral pero hindi ka maghihirap. Magbihis ka na't parating ng taxing na ibok ko. Bago yung damit mo nang maiba naman ha. Hindi pwedeng makita nila paulit-ulit lang yung suot mo. Napilitan siyang sumama kahit di niya gustong okasyon na dadaluhan nila. Wala siyang kakilala doon. Tiyak mababato siya kahihintay na lumalim ang gabi. Di niya alam anong oras matatapos ang kasal, pero sigurado madaling araw na sila makakauwi. May exam pa naman siya bukas. Napilitan siyang tumayo at isuot ang damit. In fairness, lahat ng damit na pinapasuot ng tiyahin niya ay magaganda, pero walang price tag ang mga yon at di niya alam saan ito kinukuha. Isang gabi lang naman niya susuotin. Karamihan sa mga yon, di yan na nakikita pagkatapos. Ang ganda mo talaga, Esmeralda. Kaya wag na wag mong sasayangin ang sarili mo. Sa lalaking mahirap na pagtatrabahuhin ka lang hanggang pagtanda ninyo. Abay malolosyang ka, tapos papalitan ka ng mas bata at mas sexy sa'yo. Gamitin mo ang ganda mo sa mayaman, nang hanggang pagtanda mo maganda ka pa rin. Lahat ng pangaral ng tiyahin niya ay base sa naranasan nito. Hindi ito nakapagtrabaho sa malaking kumpanya. Hindi ito sineryoso na naging boyfriend nito nung kabataan at iniwan din na naging asawa sa mas bata at kakit-akit. Tinaas niya ang buhok at nagsuot na mahabang hikaw. May mahabang slit ang evening gown niya dahilan para lumantad ang makinis niyang hita. Sigurado mag-uunahan na naman ng mga kalalakihan na makipagkilala sa kanya mamaya. Pero dahil kasama niyang tiyahin, hindi makakaporma mga to. Matandang mayaman lang ang gusto ng tiyahin ay entertain niya. Madalas nga napapangiwi siya sa alok ng mga to. She cannot imagine being kissed by an old man, more so having sex with any of them. Makatapos lang talaga siya ng pag-aaral, aalis siya sa poder ng tiyahin niya. Isang magarabong kasalan nga ang dinaluhan nila kung saan naroon ang mga sasyalerang kaibigan din ng tiyahin niya. Ngayon lamang din siya nakapasok sa Albano Hotel na palagi niyang tinatanaw dahil sa ganda na istruktura sa labas pa lamang. Naka-Amerikana lahat ng kalalakihan doon, kahit pabata. Kaya pala siya binigyan ng evening gown dahil hindi babagay ang snacks at polo shirt niya sa loob ng Albano Hotel. Magmumukha siyang isa sa mga waitress. Katulad ng inaasahan, maraming lumilingon kapag dumaraan siya. Na-train na siyang ipagsawalang bahala ang mga yon dahil hindi ang mga batang binata ang target niya. Ang kailangan daw niya isang seseryoso na sa kanya at siguradong hindi na maghahanap pa ng iba. Pero pumukaw sa atensyon niya ang lalaki na bukod tayong naka-walking shorts lang at polo shirt ng gabing iyon. Palihim pa siyang sumulya pero kaagad ding binawi ang tingin dahil baka mahuli sila. Let's meet at Zen Club in an hour, Vanessa. Nasa Albano Hotel na ako ngayon dahil kinasal ang kaibigan ni Dad. Mamaya pa ako pa pwedeng umalis. Natuwa siya nang malaman na mananatili ito sa wedding reception kahit sa loob lamang ng isang oras. May ibsan kahit papaano ang pagkabagot niya sa buong gabi. Kumuha siya kaagad ng white wine sa tray ng umiikot na waiter. Kailangan niya ng pampakalma. Parang gusto niyang gamitin ang alindog niya sa unang pagkakataon. Bahala na ako magalit sa kanya ang tiya Alma niya. Vanessa? Si Vanessa ngayon ang dinedate mo? Tanong ni Walter sa kanya nang marinig ang pakikipag-usap niya sa telepono.
Nilabas naman niya ang peking ngiti. Siguradong binabante ng mga pinsan at kaibigan niya kung sinong babae ang paglalaanan niya ng atensyon ngayon. Isang linggo pa lang naman niyang kasama si Vanessa kapag nagpupunta siya sa Zen Club. She was a jolly person to be with in the first place, pero hanggang doon lamang yon. Wala pa siyang balak pumasok ulit sa magulong mundo ng pakikipagrelasyon. Pagkatapos sa isang taon, hindi pa rin talaga niya mabuksan ang puso niya sa panibagong pag-ibig. Katatapos namang manalo sa korte ang kaso niya laban sa ex-girlfriend na si Sofia. Isa tong model actress na kahit sinagot na siya, nakikipag-date pa pala sa mga co-actors nito. Ang isa pa ay direktor. Matapos silang magtalo sa isang bar na nakunan sa mga CCTV, niyaya niya si Sofia na sa kondo ng dalaga nila ayusin ang problema. Mas namindi ang pag-aaway nila doon, pinagtaka niya rin kung bakit. Binigyan niya to ng panahon na makapag-isip kaya umalis din siya na madaling araw. Pero ikinagulat niya. Nang kinabukasan, lumabas sa lahat ng balita, sinaktan niya ito na humantong sa pagdedemanda sa kanya ni Sofia. He remembered throwing her cell phone on the wall, but that's it. He would never hit the woman no matter how furious he was. Kung paano to nagkapasa at sugat sa ilang bahagi ng katawan, hindi niya alam. Nagpatibay ang mga CCTV footage na may pagtatalo sila ng gabing iyon. Nagkaroon ng demandahan. Sa loob ng 2 taon, nagpabalik-balik siya sa korte para ipagtanggol ang sarili. Sofia Alfonso Chu. Isa itong galing sa angka na Chinese na marami ring negosyo sa Pilipinas. Akala niya magiging maganda ang relasyon ng mga Chu at Alonzo. Kalaunan nalaman nilang parte pala ng plano ng mga ito ay ang pabagsakin ng Alonzo Air, na ang mga Chu pala ang may pakana sa tumaas na cost sa maintenance ng ilang eroplano. Mabuti na lang at magaling ang Daddy Eduardo niya, kaya't walang nakalilipad na eroplanong may diferensya. None of Teo Tui's plan succeeded. Nagdemanda rin sila laban sa mga Chu, dala ang mga ebidensyang nakalap ng angka nila. Yon ang kinatalo ni Sofia sa korte laban sa kanya. Russell Alonzo! Napalingon siya sa tinig ng isang may edad na babae. Mrs. Delilah! Sandali siyang yumakap sa ginang. It is nice to see you here. Kamusta si Nalea? Ayun, nag-e-enjoy sa paglalangoy kaya mag-isa lang akong a-attend sa kasal ni Louie. Ang tinutukoy nito ay isang pinsan na Filipino-Japanese businessman, si Mr. Nakamura. Kinasal muli ang matanda sa isang batang Pinay na OFW sa Japan noon. Malaking angka ng mga Nakamura at di rin birong yaman sa iba't ibang negosyo sa Japan at dito rin sa Pilipinas. Pabalik-balik lang ang mga ito sa dalawang bansa. Gayunpaman, kahit gaano kayaman, walang nagawa ang mga to na magpakasal na matanda sa isang batang-batang Pinay na dating katulong. Kaibigan ng pamilya nila ang mga Nakamura, kaya alam nila kahit papano ang kwento ng mga to. I hope you enjoyed the wedding, Mrs. Delilah. Umikot ang mata nito sabay ng pag-ismed. The only thing I would enjoy is this beautiful place you own, Russell. Kung di lang kami nag-aalalang matanda na si Louie para magtampo, wala kami ngayon dito. Even the kids don't want to attend the wedding because of that woman. Isang ngiti lang ang pinakawalan niya. Hindi rin naman kagandahan na napangasawa ni Mr. Nakamura, bagamat pagdating sa kaseksihan wala siyang maipipintas. Isama pa dito ang pagiging malambing ng babae at maasikaso. Pagdating naman sa pag-aakusa ng mga Nakamura, nayaman lang ang gusto ng babae ngan sa matandang hapon, hindi siya makapagkomento. Mr. Nakamura is 58 years old, while that woman is only 24. Sigurado malaking factor ang pera kaya't pumayag ang babae na ikasal sa higit doble na ang bilang ng edad dito. Mga babae nga naman. I was staring at you for minutes because I thought you were Eduardo. Papuring muli ng ginang na pumutol sa pag-aanalisan niya sa asawa ni Mr. Nakamura. Except that, of course. Dad's hair is gray now. Amir and Eduardo have only a few resemblance, but you? I look like my father when he was younger, eh? Yeah. I got a lot of that compliment from other people. Naroon ang pagmamalaki sa tinig niya sa tuwing sasabihin na young version siya ng ama. Di naman kasi anak ng daddy niya si Amir, kung hindi ng Uncle Zion niya, but he loves his brother the same amount. He loves his other siblings. Siguradong marami ka pang paiyaking babae? Wala ka pa bang balak lumagay sa tahimik ngayon? I am only 28, Mrs. Delilah, and I'm pursuing becoming a lawyer first. Pagkatapos na nangyaring kaguluhan sa buhay niya dahil sa mga Tui, nagpasya siyang gawing abogado mismo ang sarili niya. Not that he doesn't trust their family's lawyer, mas nakapagbibigay lang talaga ng confidence niya kung siya mismo alam ang pasikot-sikot sa batas.
Hindi sila po pwedeng umasa palagi sa ibang tao kapag kailangan ipagtanggol ang kanila. His Uncle Zion has so many connections from highest government officials down to municipals and barangays. Pero hindi habang buhay aasa sila sa ganon. Kailangan may proteksyon ang kanila laban sa masasamang loob na gustong tibagin ang matayog nilang pangalan. Baka naman mapansin mo na ang anak ko isang araw. Tudyo nito na ikinatawa niya ng bahagya. Palagi na lang kapag nakikita niya ang ginang, inirereto na lang sa anak nito. Maganda naman si Leia dahil isang Haponesa, pero sa ngayon hindi talaga seryosong relasyon ang prioridad niya. When I finish my bar exam, Mrs. Delilah, right now, my books and my job in Alonzo take most of my time. Eto nga't galing ako sa opisina ni hindi man lang nakapagbihis ng naaayon sa okasyon. I will keep that word as a promise. Nakatawang wika ng ginang. Muli siyang nagpakawala na mahinang halakak. Di naman niya inaasahan na nang igalan niyang mata sa loob ng silid, nagtama ang paningin nila ng isang babae na ngayon lang yata niya nasilayan. Is that young woman your visitor? Curious niyang tanong bagamat nalayo kaagad ang tingin. Pakiramdam niya may kung anong kumiliti sa tiyan niya sa pagtatama ng tingin nila ng babaeng yon. That was odd, knowing that he doesn't feel any attraction with the opposite sex anymore. At sa tingin niya sa babaeng yon, ay kagagraduate pa lang yata ng high school. Oh, one of that woman's visitors. Ni hindi mabigkas ni Mrs. Delilah ang pangalan ng bagong asawa ni Mr. Nakamura. Maraming bisita yan na karamihan mga gold digger din. Look at that woman with big round earrings. Her name is Alma Pareño, and that's her aunt. She's asking Louis if he happened to have an old rich man friend that her niece can marry. And her niece is that young woman? Yes. Naghahanap talaga siya ng mayaman na masisilo ng pamangkin niya sa gabing to. Kaya sila nakapustura ng ganyan. Mind you, they invest in expensive clothing to look rich. Napailing si Mrs. Delilah at tagpakawala na nakakauyam ng ngiti. Mula sa peripheral vision niya, lumingon ulit ang babae sa kinaroroonan niya kaya iniwas niya kaagad ang mga mata. Then I shouldn't be here, Mrs. Delilah. I hope you enjoyed the food and the drinks anyway. See you around. Bumesa siya muli sa ginang, saka nagpaalam na para puntahan si Vanessa sa Zen Club. Habang nagmamaneho ng kotse, hindi maiwasan na hindi sumagi sa isipan niya ang babae. Kahit siya ganoon ang maging reaksyon kung paanong napailing at napaismed si Mrs. Delilah. Wala siyang panahon sa mga babae na gold digger at manggagamit. Inahanap ni Esmeralda ang lalaking gwapo, pero bigla itong nawala sa karamihan ng tao. Kanina lang nakikipagkamay ito kung kani-kanino. Hinilin na kasi siya ng tiya Alma niya para sa harap daw sila maupo. Naroon kasi ang mayayamang may edad na sa gustong ipakilala sa kanya. Nandyan si Mr. Chu Esmeralda. Bulong nito, inginuso pa ang isang mesa na puno ng kalalakihan. Matandang biyudo na yan. Nag-iisa lang ang anak. Ang sabi ng mga amiga ko, mailap yun sa mga babae. Pero kailan lang bali-balita, may nagugustuhan daw na isang kolehiyala. Pero hindi lang natuloy sa panliligaw. Aba, ay natipuhan ka para kang naghukay ng ginto dyan. Di naman niya nilingon ang inanguso ng tiyahin niya. Hindi siya interesado sa biyudo kahit gaano pa kayaman. Ang gusto niyang makilala ng gabing yon ay isang lalaki na kaisa-isa na kumuha ng atensyon niya. Pero kahit anong haba na yata ng leg niya, hindi niya ito matatanaw. Nakaramdam tuloy siya ng panghihinayang. Napakaganda talaga ng pamangkin mo, Alma. Baka naman po pwede mo kong ipakilala dyan. Wika na isang lalaki na lumapit sa kanila. Kaagad naman na kinamayan at bumesa ang tita Alma niya. Siya naman nanatili lang nakatayo bagamat naglabas naman ang tipid ng ngiti. Of course, this is my beautiful niece, Mr. Suzuki. Sa kanya naman ipinakilala ng tiyahin ng lalaki. Mr. Suzuki is the owner of few laundry shops in Metro Manila, Esmeralda. It's nice to meet you, Mr. Suzuki. Kinuha kaagad ng lalaki ang kamay niya pero sa halip na shake hands lang, dumampi ang labi nito sa ibabaw ng kamay niya. Mabuti na lang at palagi siyang may dalang alkohol. Ginagamit niya yun sa gantong pagkakataon. Parati kitang nakikita sa mga events na dinadalahan ng auntie mo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ka. May I dance with you? Napatingin siya agad sa tiyahin niya sa pag-asang tatanggi ito sa paanyaya ni Mr. Suzuki. Bagamat mukha namang mabait ang lalaking maedad na, niya talaga gustong ilapit ang sarili sa mga katulad nito. She wasn't here to catch a big fish. Ang tiyahin lamang niya ang makulit.
I'm sorry but my niece is too shy to dance. Iniharang ng Tia Alma niya ang braso para ilayo kay Mr. Suzuki. Natawa naman siya. Ibig sabihin hindi si Mr. Suzuki ang tipo nito para ibugaw siya? Kaya ako naman isinasama sa mga ganitong okasyon para masanay sa pakikihalubilo sa tao. Ni ayaw tumanggap ng manliligaw. Napailing pang tiyahin na tila totoo ang mga pahayag nito. Gusto niyang tumawa ng malakas. Mahiyain siya, oo. Pero kung ayaw tumanggap ng manliligaw dahil sa pagiging mahiyain, malaking kasinungalingan. Kaya siya hindi tumatanggap ng manliligaw dahil ayaw ng Tia Alma niya. Wala raw siyang mapapala sa batang binata. Really? No boyfriend since birth? Yeah, weird right? She's saving her V-card for the right man daw. Natutuwa nga ako sa pamangkin kong to dahil ganun pa rin ang pananaw sa buhay sa kabila ng modernong panahon ngayon. Gusto niyang takpan ng mukha sa kahihiyan. Hindi na kailangan na pag-usapan ng virginity niya at pakiramdam niya nag-iba ang tingin ni Mr. Suzuki sa kanya. Nagkaroon yata ng pagnanasa kung di siya nagkakamali. Kahit ang ilang kalalakihan do'y napalingon sa kanya dahil malakas ang boses ng tiyahin na marahil sinasadya dahil naroon mismo sa mesang yun si Mr. Chu. Nagtamang paningin nila na bahagya lang tumaas ang isang sulok ng labi bilang pagngiti. How lucky is that man you marry, Esmeralda? Wala ka pa namang napipili sa ngayon? Mula sa sulok ng mata niya bigla, lumitaw ang lalaking kanina pang hinahanap ng mata niya. Isang mapang-akit ng itituloy ang pinakawalan niya para mapansin naman siya nito. I'm focusing to have a degree first, Mr. Suzuki. I'm still young anyway. I want to fulfill my dreams first and enjoy my dream job. Inspiring. And what is your dream job, Miss Gomez? Muling tanong na matandang lalaki. To work in a multi-billion company and learn there. You can work for me as one of my branch managers. Agad nitong wika, pinuto ng sasabihin niya. Hindi mo na kailangan dumaan pa sa maraming job applications, trainings at kung ano-ano pa. I can give you 40,000 as a starting salary. Gustong manlaki ng mga mata niya sa offer ni Mr. Suzuki. 40,000 ang sahod ng isang branch manager? Wala siyang ideya. Pero dahil nasa paligid ang lalaking type niya, gusto niyang magpa-impress. I don't mind waiting in queue as long as I want that job, sir. There is a feeling of fulfillment if I get that after competing with other applicants. Oh, impressive. Do you have a dream job right now? Yes, I want to work in a company like this. Alonzo Hotel is one of the best hotels in the Philippines. Totoo naman na gusto niyang magtrabaho sa Alonzo Hotel kahit lang isa sa mga clerks muna. Palagi niya na tong tinatanaw at ngayon nakapasok na siya, nakita niya lalo ganito kaganda. At ang Alonzo Hotel lang ang nakikita niya na po pwedeng ipantapat sa negosyo ni Mr. Suzuki. Di niya gustong magtrabaho sa laundry shops kahit pa sa opisina naman siya. Mas mataas na kumpanya ang gusto niya. Nilingon niya ang lalaki sa pag-asang nakikinig ito sa pag-uusap nila ni Mr. Suzuki. Naroon pa nga ito at muntik na siyang matuwa na makitang nakatutok din ang mga mata sa kanya. Kung di lang biglang isang matalim ang pinakawalan nito pagkatapos. Niwala itong kangiti-ngiti. Napapaso ang katawan sa pagsuri ng kabuuan niya bago tumalikod at basta na lang umalis. Sa kabila nun natuwa pa rin siya kahit papaano. May pakiramdam siya na napansin siya ng lalaki. Nagkataon lang na may kasungitan ito. Magkikita pa tayo, Mr. Suplado? Ano niya sa isip. Inalis niya ang ngiti nung muli siyang humarap kay Mr. Suzuki. Hindi ka ba talaga po pwedeng isayaw? Pag-uulit na tanong ng matanda. Ang tiyahin niya ulit ang tumanggi. Some other time, Mr. Suzuki. Baka umuwi na kami dahil may exam pa sa Esmeralda bukas. May ilang kalalakihang tumayo dahil marami nagpupunta sa gitna ng bulwagan para isayaw ang mga asawa. Tumayo rin si Mr. Chu na nagulat siyang lumapit sa kanya. If you are interested in working in a big company, we're looking for a hard-driven and can be trusted. You may give me a call anytime, Miss Gomez. Napatingin siya sa tiyahin niya na nangingislap ang mga mata sa tuwa. Yon ang hinihintay nito, ang mapansin siya ni Mr. Chu. Di naman to nagtagal sa harap niya dahil nagpaalam mo to sa ilang kaibigan din na naroon. Nakatulala lang siya hawak ang calling card dahil hinihintay ano ang iuutos ng Tia Alma niya. Sabi ko na hindi makakaligtas si Mr. Chung sa ganda mo, Esmeralda eh. Kanina ko nakikitang pagsulap-sulap niya sa'yo. Ako na magtatago ng calling card at baka maiwala mo pa. Bulong ng Tia Alma niya na kinuhang malit na papel sa kamay niya. Naging kabagot-bagot na ang buo niyang gabi dahil hindi pa sila umuwi.
Totoo ang sinabi ng tiyahin niya na pasulap-sulap si Mr. Chu. Pinagpapasalamat na lang na hindi na ito lumapit dahil tiyak na hindi siya makakatanggi ngayon. Yon ang hinihintay ng tiya Alma niya. Kung sana'y naroon man lang sa paligid ang gwapong lalaki kanina, baka nag-enjoy man lang siya. Sana lang baka daupang palad na yon sa iba pang pagkakataon.